Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magkahalong good at bad news po sa ating mga motorista. Epektibo na ngayong araw ng Martes ang pagbaba ng presyo ng gasolina at pagtaas din ng presyo ng kerosene at diesel sa ikatlong magkasunod na linggo. 10 centavos kada litro ang magiging rollback sa presyo ng gasolina. Sa kabilang banda, tataas ng 60 centavos sa kada litro ng diesel at 40 centavos hike din sa kada litro ng kerosene. Samantala, hindi naman magkakaroon ng price adjustment sa mga produktong petrolyo sa mga kamakailang apektado ng bagyo at habagat dahil nananatili pa rin ang price freeze sa ilang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Samantala, naging hati ang reaksyon ng mga mambabatas sa naging sona ng Pangulo nitong Lunes sa batasang pambansa. Ilan ang tila nakulangan habang ang ilan naman ay nagsabing sakto lang. Narito ang ulat. Hati ang reaksyon ng mga mambabatas sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address o sona nitong Lunes sa batasang pambansa. Bagaman marami ang natuwa sa ilang ipinunto ng Pangulo, tila hilaw pa ito para sa karamihan ng mga mambabatas. Sa panig ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, bagamat maganda ang naging talumpati ng Pangulo, ilan sa mga datos ang tila nagmarka ng kwestiyon. Medyo balanse kasi nga may mga parte na maganda, lalo na yung sa dulo. Kaya lang yung sa mga positive, para it remains to be seen, tingnan natin yun ba talaga mga datos at yun ba talaga yung katotohanan. Manipis, ganito namang inilarawan ni Senator Risa Hontiveros ang sona ng presidente patungkol sa mga manggagawa. Walang pagbanggit sa wage hike. Manipis na manipis itong SONA tungkol sa ating mga manggagawa. Bukod dito ay marami rin anya ang mga paksang hindi nabanggit, partikular na rito ang usapin sa online gambling na ayon sa senador, ito'y missed opportunity. Ilan pa sa mga nadismaya sa hindi pagbanggit sa online gambling ay sina Senator Juan Miguel Zubiri na isa sa mga nagpanukala ng total ban, gayon din si Senator Joel Villanueva at Senator Alan Peter Cayetano. Gayunpaman, marami ang natuwang mga kongresista at senador sa kabuwang talumpati ng Pangulo kung saan kanyang binanggit ang kalagayan ng agriculture sector, education, infrastructures, labor force, health, maging ng sports field. Tumagal ang sona ng Pangulo ng 1 oras at 10 minuto, mas maikli ng 12 minuto kumpara sa nagdaang sona nito noong nakaraang taon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kaugnay na balita sa kamakailang sona ni President Ferdinand Marcos Jr., lubos niyang pinasalamatan ang ilang Arab states para sa pagbibigay ng clemency sa mga Pilipinong nakulong sa kanilang bansa. Pahayag ng Pangulo, mahigit 600 na Pilipino ang napatawan ng clemency ng United Arab Emirates, Qatar, Bahrain at iba pang estado sa Middle East. Samantala, pinaabot niya rin ang pasasalamat sa Oman para sa tulong na ibinahagi nito sa mga Pilipinong na hostage ng mga rebeldeng Houthis sa Yemen. Gayon din, dahil sa ating masigasig ng pakikipag-ugnayan, sa loob ng 3 taon, nagawaran ng kapatawaran ang mahigit 600 kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain at sa iba pa. For their crucial and most beneficent sovereign intervention, I personally convey the entire nation's sincerest gratitude to the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, and to all the leaders of various countries that have granted clemency and have shown kindness to our beleaguered compatriots. Maraming salamat po. Thank you very, very much. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.
Sa ulo ng mga balita, palpak at umano'y ghost flood control projects at infrastruktura uusigin ng Marcos administration. Presyo ng gasolina bumaba, diesel at kerosene muling tumaas. PBBM nagbigay babala para sa mga trader na nais man lamang sa mga magsasaka. Ilang mambabatas, hati ang reaksyon sa SONA ng Pangulo. Simpleng kasuotan sa SONA, sinunod ng mga guest. US at EU, pabor sa 15% tariff sa import products. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.